bumagsak ang ekonomiya, paano namin mapapakain? Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo, naroon kayo. At eto na nga, Risa! Iba ka talaga! Ano po, iba talaga si Risa. Oh, grabe no? Kahit mag-isa si Risa, hindi nagpaisa. Diba mga kababayan? Kahit nag-iisa si Risa, hindi nagpaisa. Bagkus, mga kababayan, napalabas niya yung mga bagay na dapat nating malaman at mausisa. At eto na nga mga kababayan, uusisain na natin. Oo, uusisain natin yung mga ginawa, oo, na pag-iintoriga. Oo, sino? Ni Risha. So bago ang lahat mga kababayan, opo, paalala ko lang, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, mag-share at syempre, mag-subscribe. Eto na nga, huwag na natin patagalin pa. Risa, ano bang ginawa mo? Bakit mukhang durog na durog si Digong sa'yo? Oo, ano yon? Justice for Kian, nakalagay dyan. Oh, nako, eto na. Pasok na natin ha. Bigyan natin ng reaction to mga kababayan. Today, iimbestigahan natin ang madugong war on drugs. Nako po, oo nga. Madugo naman talaga eh. Eh paano? Nako, libo-libong tao ang dumanak ang dugo. Dahil saan, Boss Mike? Dahil saan? Dahil sa gera kontra droga ni Degonyo. Kaya maraming mga Pilipino na inis dito. Diba? Oo, oy, ano pala ha, nakikirami kami sa lahat ng mga naulila, mga namatayan, na biktima ng kontra-droga na ordinansa ni Degonyo. Okay, pasok. Ano pa, Risa? At ang mga batas at polisiya na nagpahintulot dito. Nako, mga batas at polisiya. Saan nyo ba talaga kinuha yung mga batas at polisiya? At sino naman ang pangunahing nagpanukala? Kasi dapat nating malaman yan. Diba? Risa, ibo ko muna. Ibo ko muna. Para malaman ng madla kung ano ba talaga ang totoo sa lahat ng nangyaring patayan ng mga Pilipino. Tuloy. I'll just have to kill you. Naku, yan na nga ba? Laging bukang bibig netong matanda na ito. Laging papatayin kita. Ganun eh, no? Mga kababayan, bukang bibig ni Duterte, laging papatayin kita. So, ganun lagi. Para bang, para kay Digong, ang mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga mahihirap. Nako, pag mahirap ka, lagot ka. Diba? Pag mahirap ka, lagot ka dito kay Digonyo. Dahil walang bukang bibig ito, papatayin ka. Diba? Gano'n na sinasabi lagi nito. Oh. So paano na ito, mga kababayan? So bahala na kayo kung iboboto nyo pa siya sa Davao. Dahil malayo naman sa Pilipinas to, pero sinisigurado ko, wala nang Duterte na magiging Pangulo kailanman. Diba? Aloy. Sa libo-libong beses na sinabi ni President Duterte na papatayin niya tayong mga Pilipino. Naku, ang bigat niyan mga kababayan. Oo, maraming beses na narinig natin sa bunganga mismo ng idol nyong si Digonyo na ang mga Pilipino papatayin niya. Kasama na mga kritiko. Kaya Boss Mike, pag naging Pangulo ulit si Digonyo, alam mo na ang gagawin mo. At kayo din, na mga kritiko, oo, tandaan nyo, hindi lang ako. Pati kayo, mga kritiko, lagot kayo. Kaso malabo na itong mangyari dahil hindi na matatapos ang taon na ito. Uhulihin na si Digonyo.
dadalhin sa malayong malayo at yung kanyang mga taga-suporta, ewan ko na lang kung may pamasahe para sumunod doon sa kanyang kulungan. Diba? So saan sila magwawala? Sa Liwasang Bonifacio ulit? Sa EDSA? Sa Davao? Sa Cebu? O sa Bustos, Bulacan na pinagtabuyang kayo? Saan kayo? Pwede naman siguro sa Liwasang Bonifacio. Kasi doon malaya kayo. Kahit umabot pa kayo ng 1 buwan. Kasi nung nakaraan, 1 linggo kayo doon, di ba? Pagkatapos nun, araw-araw, ayun, may programa. Sabi nila, ang membro nila ay 8 million kasama na yung KOGC. At yung taga-suporta naman ng mga Duterte, 30 million. Pero bakit ganon? Parang 32 katao lang yung nandun. Tapos meron sa EDSA. Oo, meron namang 6 doon. Tapos nawala na. Bakit? Bumaliktad na yung namumuno doon. So ngayon mga kababayan, gagamitin nyo pa ba yung 30 million? At yung 8 million ni Kibuloy nyo? Parang teka muna, mukhang pang-uuto yun. Nako, oo, mukhang nauto kayo ron. Kasi kung may 30 million, kahit man lang 10% nun, abay nakita natin doon sa EDSA, sa Liwasang Bonifacio. Kaso wala nga eh. Diba mga kababayan? Kaso wala. Sige tuloy, Risa. Durugin mo na. Mga ama, ina, anak, magkakapamilya at magkakapitbahay, mga journalist, mga kritiko, alang-alang sa baluktot na pagkakaintindi niya sa kaayusan at kapayapaan. Naku, baluktot pala talaga naman, Digong. Baluktot yung pag-iisip mo. Hindi na tama ito. Kaya ba ganun din yung anak mo? Mukhang wala sa katinuan, kaya kung ano-ano ang lumalabas sa mga bunganga nito. Pero mo lumabas sa bunganga ng anak nito, uhukayin daw ang libingan ni Apo. Kaso ano nangyari? Mukhang nanahimik na. Mukhang wala na o baka namang gumagawa ng tunnel. Di kaya ganon? Digong, buko mo na. Hindi kaya mula sa Office of the Vice President, humuhukay ng tunnel papunta doon sa libingan ng bayani para lang magamot kung ano man yung nararamdaman niya. Tapos magugulat tayo. Balang araw, wala na pala. Oo, si Apo doon sa libingan ng bayani, ha? Hindi kaya ganon kasi magagaling silang gumawa ng tunnel, di ba? Parang si Kibuloy, puro tunnel, di ba? Oo, kone-konekta. Oo, gagawa ng tunnel de diretso sa West Philippine Sea. Para sa ilalim ng lupa dadaan, opo, kasama ang mga impakto manananggal at duwende. Ha? Di ba? Ang mga kakampi niya puro mga maligno, di ba? Bakit? Di ba ang gusto niya maging presidente sa impyerno? Yung mga maligno, mga masasamang impakto nandoon eh. Yung kaya yung mga magiging alagad niya, bagay. Huwag ka na magsalita, Boss Mike. Baka kung ano pa masabi mo. Okay, tuloy. Sara. Risa. Malaking bagay po ang partisipasyon ni dating Pangulong Duterte bilang chief architect ng giyerang ito. Nako, ikaw pala chief architect. Nako po! Digon nyo, durog ka rito. Binanatan ka ni Risa. Alam niyo, sa totoo lang, hindi ko napanood to ng buo sa Senate hearing. Kaya, alam niyo kung ano? Nanonood na lang ako sa TikTok. At sa mga news, oo. Doon makikita mo yung mga naputol-putol na ng mga importanteng mga sinabi nila. Tulad nito, mga sinabi ni Risa. Diba? There is no honor
Nako, wala daw honor. Wala. Oo. Diyos ko po. Mabigat yun, ha? punishment like Tokhang. Hmm. It should not be an honor to be called the Punisher. Wala pa rin, oo. Walang kaano-ano dun mga kababayan, ha? Walang dapat ipagmalaki si Digonyo. Wala talaga eh. Kasi mga kababayan, naipakita ni Pangulong Bongbong Marcos na pwede naman palang labanan ang droga nang hindi dinadaan sa dahas. Hindi tulad niya. Mga kababayan, hindi naman dinaan sa dahas pero ganun pa rin ang nangyari, mataas pa rin ang alin? Ang antas ng kriminalidad sa ating bansa. When thousands of innocent people, including babies, have Kita nyo pati bata, mga sanggol, mga kababayan. Grabe, no? Pati sanggol pala, mga kababayan, nadamay. Bata, matanda, may ipin o wala. Yari. Oo. died in your name. Namatay daw dahil sa'yo, Digong. Oh. Grabe yung mga paratang sa'yo ni Risa. Digong? Tahimik ka. So naiisip mo na ba kung ano magiging kaparusahan ng mga pinaggagawa mo? Kung ito'y mapatunayan doon sa korte. Naku, kaya lang sa ICC. Paano na, Digong? Hindi kailanman ipagmamalaki ng mga Pilipino ang war on drugs na yan. Lako, mabigat. Hindi kailanman may pagmamalaki. Parang sinabi, wala kang may pagmamalaki, Digong. Kahit na ano, yung ginawa mo na yan na pagpatay sa mga Pilipino, wala kang ipagmamalaki dyan. Oo. Diba mga kababayan, tama naman si Risha. Wala talagang maipagmamalaki yan. Diba? Pero mo, napakaraming pinatay niya. Pinatay niyang kontra-droga na yan, ha? Sabi ni Digong, sige, pagbigyan na natin. Polisiya. Pero ang resulta, nako, libo-libong Pilipino ang namatay at nawalan ng masayang pamilya. Muli, bago ang lahat, huwag niyo pong kakalimutan, lagi mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, lagi nagpapalalang. Mali natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa.